Andres Bonifacio, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, Leon Quilat, Diego Silang. Ano ang pagkakapare-pareho sa kwento ng mga bayaning ito sa kasaysayan? Lahat sila, Wait lang. Hello? Oh. Okay. May invitation na ba? Bakit wala? Okay. Sige, walang problema. Hintayin ko na lang. Sige. Okay din yun. Okay. Thank you. Sorry Anyway, nasa na nga ba tayo? Anyway, sa paglipas ng panahon, marami ang pwedeng magbago. Pero hindi lahat. May mga bagay na maaaring manatili, gaya ng mga katangiang naipapasa at matagal nang nakagawian. Noong mga unang araw ng pamumuno ni Jeronierez sa itinatag niyang hasyenda ng Halahala, mayroon siyang isang di malilimutang kaso na hinawakan. Isang kaso na nagturo sa kanya ng napakahalagang bagay at nagbukas ng isip niya sa mga katangian ng mga taong pamumunuan niya sa mga susunod na taon. Narito ang Tagalog translation ng kanyang salaysay. Minsan may dalawang Indio ang dumulog sa akin para maghain ng reklamo sa isa nilang kasama na nasa kung ilang distansya rin ng layo mula sa Halahala. Inakusahan ng mga nagsumbong ang lalaki. Ninakaw raw nito ang isang baka. Matapos mapakinggan ang lahat ng kailangan malaman, umalis agad ako kasama ng mga gwardya para dakpin ang akusado. Nakalaunan ay binitbit ko sa aking residensya. Doon ay pinagsikapan kong paaminin siya sa krimeng nagawa. Pero itinanggi niya ito at pinanindigang inosente siya. Pinakakuan ko pa siya na kung magsasabi ng katotohanan ay palalayain ko siya. Pero pilit niya pa ring itinatanggi kahit nasa harapan niya ang mga nagsumbong sa akin. Pinakiusapan man, nakuha niya pa ring magsinungaling at nayayamot ako sa patuloy niyang pagtanggi sa kasalanang dinulog sa akin na may pagsumpa ng katotohanan at katapatan. Kaya naman ipinag-utos ko ng itali siya sa upuan at 12 beses na hatawin ng latigo. Ipinag-utos ko ng paslangin siya, ngunit patuloy na itinatanggi ng akusado ang bintang sa kanya. Gaya ng una nitong sinabi, at ito ang ikinaiirita ko. Sa ikalawang pagkakataon, ipinaulit ni Jeronierez ang pagpaparusa sa akusado. Tinanggap nito ang lahat ng parusa nang may paninindigang siya ay inosente. Sa gitna ng pagdurusa at hirap na makapagsalita, nagsabi ito sa kanya, "Senyor, maniwala kayo. Inosente ako. Kung hindi kayo naniniwala, patuloyin niyo ako sa inyong tahanan para maging tagasilbi. Patutunayan ko ang aking katapatan nang mapatunayan ko rin na biktima lamang ako ng paninira." Tumimo sa akin ang mga salitang binitiwan nito. Napag-isip-isip kong maaari na wala talagang kasalanan ang kawawang tao na ito. Nagsimula akong mabahala na hindi kaya nalinlang lamang ako at nagamit para saktan ang taong ito. Palagay ko, personal na galit ang nagtulak sa dalawang nagsumbong para manira, nang sa gayon ay parusahan ng isang inosenteng tao na to. Pinagutos ko kaagad na kalagan siya. Pinagbigyan ni Jeronierez ang lalaki na patunayan ang sarili nito sa kanya. Pero binalaan niya ito na kung nililin lang lamang siya ay hindi niya na ito kakaawaan. Ipinasok niya ito bilang isa sa kanyang mga gwardya at binigyan ng armas. Natutunan ko sa pangyayaring ito na ang dating akusado na may pangalang si Basilio de la Cruz ay tunay ngang inosente at mabuting tao. Habang yung dalawang sinungaling na nagsuplong sa kanya ay tumakas na para makaiwas sa parusa. Tinupad ni Basilio ang pangako niya kay Jeronierez na magsisilbi siya rito ng tapat habang naninirahan sa residensya nito sa Halahala. Si Jeronierez naman, nangako sa kanyang sarili na sa hinaharap ay hindi na ito basta-basta manghuhusga nang hindi inaalam ang katotohanan sa mga paratang para hindi na siya magamit uli ng mga taong mapanamantala. Share your thoughts at the comment section at kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video and follow my page. Let's explore Halahala and learn more about its history.